Ngayon mga paps, sasagot naman tayo ng mga question na related sa shock or suspension ng ating sasakyan. At unahin na natin yung isang question, ano ang mas maganda, KYB o Nitrotech? So ito yung dalawang well-known brand na alternative dun sa original. And normally, mas mura si Nitrotech, then middle si KYB, at syempre pinakamahal yung original. Well, para sa akin kung talagang tipid mode kayo, Nitrotech is a good option. Pero kung medyo gusto mo ng quality, KYB is a good option naman. Pero sa performance, medyo mas mababa ng konti talaga si Nitrotech compare kay KYB tsaka yung original. So sa yung kumbaga yung pag-bounce niya, mas gusto ko yung bouncing ni original talaga tsaka ni KYB. Si Nitrotech medyo pantipid mode Pero syempre, what do you expect? Mas mura naman nga talaga siya, So sa akin, commonly ginagamit ko talaga dito, sorry do sa mga is Nitrotech kasi mas mura siya. So yung front niya normally nasa 1,500 lang sa mga maliliit na kotse, tapos yung huli mga 800 to 900. Tapos si KYB, sabihin na natin mga yan siguro mga 2.5 ganon ang unahan, tapos mga 1.5 yung likod, tapos yung original naman medyo 4,000, 5,000 ganon. So medyo may price difference talaga. So in terms of performance, kung medyo pang private use, KYB sa good option na, KYB. Pero kung pang harabas yan, Nitrotech is a good option. Now sa magtatagal, na try ko naman to both, parehas naman sila nagtatagal, although mas matibay ng konti si KYB compare kay Nitrotech. Okay? So yun. And yun pangalawang question tayo, ilang odo bago masira ang shock? Okay, based on experience normally ang shock nasisira yan around 80,000 to 100,000 kilometers. Pero depende yan dun sa paggamit ng kotse. So kung lagi kayong loaded, posible mas mabilis masira yan, or lagi kayong nalulubak, posible mabilis masira yan. So depende talaga rin at ito idea lang, commonly sa mga private use, ang unang nasisirang shock is yung nasa driver side kasi nandito yung bigat. Kumbaga tayo as a person na sumasakay palagi, driver, andito yung bigat natin, so mas maaga nasisira yung dito sa driver side. Okay, so info lang yan. Yan yung commonly na unang nasisira so, lalo sa front yan, kasi syempre pag sakay natin medyo gagalaw na ng konti yung shock, so mas maaga nasisira. Then yun, sign nasira na ang shock. Sa physical, normally magkakaroon muna yan ng tagas para magkakaroon siya ng parang oil mark doon sa mismong shock. Yan ang isa sa mga early sign yan. Or halimbawa naman, pag nasa humps kayo, pag angat nung sasakyan, pagbaba, di ba normally parang medyo bouncing pa siya, pero pag sira na yung shock, parang biglang babaksak. So yan yung mga indication niya So doon makikita yan. Then yung iba naman, kung minalas-malas, meron talagang sabihin natin may dent. Yan, merong kumbaga may lubog yung shock kaya nasira. So yan naman yung regarding doon sa shock At yun, anong okay sabay palit ng shock? Ano okay isabay? Ayun, ano ang okay isabay pag nagpalit ng shock? Pag nagpalit tayo ng shock, ang magandang isinasabay talaga dyan, kung kaya nga lahat ng pero kung tipid mode, yung may kinalaman din dun sa shock, like yung sa unahan, yung shock mounting, yan, tapos yung boots, yung niya, yung takip niya, sabay nyo na yan. Yan yung mga magandang sinasabay dyan pa nagpapalit tayo ng shock. Kumbaga, yung mga parts na papakialaman pag nagpalit tayo din ng shock. Okay? So kung kayang palitan yung mga rubber na yon, better. Kasi halimbawa, nagpalit ka ng shock pero di ka nagpalit ng shock mounting, eventually pwedeng pag lumiliko-liko ka, pwedeng hindi maayos yung liko mo, 'di ba? So or nakapiki yung sasakyan mo dahil sira rin shock mounting, so uulitin na naman. So pwedeng isabay yon para isang baklas lang. Okay? Then yun, last question natin is, nare-repair ba ang shock?
Dito sa Pilipinas hindi osong i-repair yan eh. Repairable naman ng shock, yes. Pero hindi na talaga kasi mura naman yung mga alternative eh. So mura naman yung mga replacement. Kaya hindi na siya ideal na nire-repair. It's better to replace na rin yan. So yan yung mga question na related doon sa shock at sa mga nagkokotse dyan, ang advice ko sa inyo, pag may naramdaman kayong konti sa suspension, pacheck nyo rin kaagad. Para, kasi yan kumbaga, parang magkakamag-anak yan. So, dahil magkakamag-anak yan, parang sabay-sabay silang nasisira. So, kung afford naman ng budget ninyo, para isang labor na lang din, kung ano yung mga pwedeng isabay nyo na, no? Para at least palit. Then, wag din kayong mag-iiwan ng parts na talagang pasira na. Ang ending kasi niyan, yung pasira na yun, pag nag-vibrate yun na nag-vibrate, ang tendency nun, sisirain niya yung mga ayos. So, madodoble-doble yung gastos ninyo. So, yan yung mga kasi normally, sa experience ko, nagsisimulang masira yung mga shock na yan, kahit gamit o hindi, sa mga private use, normally mga 80 to 100,000 yan yung kilometers mga 7 years yan, 5 to 7 years yan, nagde-deteriorate na rin naman talaga kasi goma lang din naman yan. So syempre through time lulutong din naman yung goma na yun, titigas or lalambot din yun, kaya dadating no sa point na pwedeng magkaroon ng tagas. So matagal naman, 5 to 7 years naman yan. At kung magpapalit man kayo niyan, ang advice ko sa inyo, laging pares, no? Para wala na tayong wala nang babalikan. At if ever man, except halimbawa nasira siya dahil bumaliko, ganon na aksidente, ayun sige, pwedeng isang piraso lang. Pero kung sa wear and tear ang pag-uusapan, yung normal wear and tear, laging sabay yan pag pinapalitan. So front, rear, yan ganyan. So normally mas mura yung sa likod kaysa doon sa harap. Yun yung pinaka-idea. Halos nadodoble minsan yung presyo. And sa akin kasi hindi ako masyadong maselan dyan. Kasi nga, yun nga, siguro hindi naman tayo nangangarera. Most of the time is city driving naman tayo. So yun, hindi ko na kailangan ng sobrang ganda pang shock. Kasi mabagal naman yung takbo natin. And yun nga, bigay ko lang yung idea. Commonly ang unang nasisira is yung driver side. So yan. Yung pag sa normal wear and tear, yun normally ang sabi is dahilan nga yung bigat ng driver. So yan yung common, na kasi nandun lagi yung bigat, kaya mas nauunang nasisira. Then pwede rin masira yan agad kung halimbawa masyadong malubak sa inyo. Yan lalo na pag lagi nyo naloloaded yung kotse ninyo. Like before, nung sinakyan ko yata siya ng parang sobrang loaded ng kotse ko. Afterward, medyo may may ik-ik na. So sira na yung shock. So yun, ganun lang yung pinaka-idea. So kung ano man yan, palitan ninyo yan. Kasi ang shock kasi, hindi lang din naman yan dahil dun sa comfort andyan na rin yung grip ng inyong sasakyan sa kalsada. So kung may maganda kayong shock, maganda rin yung grip ng inyong gulong sa kalsada. Hindi lang naman siya all about comfort, It's all about then yung grip ng inyong sasakyan sa kalsada. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regard shock. Salamat dun sa nag-question dun sa KYB o Nitrotech. And on experience, they are both good naman. They are both performing. Pero mas above lang angat lang ng konti talaga si KYB kaysa kay Nitrotech in terms of performance, in terms of comfort, yan. Pero syempre, kung afford nyo naman, go for original talaga para walang question sa ganda ng suspension ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang, and you can ask some question din dito sa video na to. Kung may tanong pa kayo related sa shock, yan, i-comment down below nyo na lang. Avoid modification, okay? Kasi pag nagkaroon ng problema yan, baka ibalik nyo rin doon sa original form. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.